kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ating bigyang papuri ang Panginoon. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan, nagsanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami nawa ay maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siyang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tambo ay hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo, ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng buong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kaniyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal.
Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin ninyo siya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo ng Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya ay bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan
at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Siguro ang isang tanong agad ay bakit hinayaan ni Jesus na siya ay mabinyagan, no? Yung po kasing salitang binyag ay hindi lang naman sa ating pananampalataya, no? At hindi lang yan tungkol sa pananampalataya. Ang ibig sabihin ng binyag ay ang isang formal na pagpasok sa isang grupo o sa isang institusyon. So parang may ritual. Kung familiar kayo sa mga fraternities, ang tawag nila dyan ay initiation, no? So the initiation is what baptism is about. That's why at times we call this sacrament as the sacrament of initiation. Ang binyag ay ang pagpasok sa isang pananagutan at sa isang institusyon. At yun ang nangyari sa ating Panginoong Hesus. Siya ay pumasok sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao, at siya ay may misyon. At itong kanyang binyag na isinagawa sa kanya ni Juan ay merong ganong diwa. Bakit nga ba siya nagpabinyag? So, merong mga dahilan. Una, para bigyan ng kredibilidad ang ginagawa ni San Juan Bautista, no? Bagamat maraming naniniwala sa kanya, marami pa rin ang nagdududa kung siya nga talaga ang ipinadala para ihanda ang daraanan ng Panginoon o siya yung tinutukoy sa banal na kasulatan. Dahil ang Panginoong Jesucristo mismo ang pumunta sa kanya para magpabinyag, ito isang tanda na hindi peke itong si Juan Bautista, kundi siya ay tunay na tagapaghanda ng daraanan o pagdating ng Panginoon. Pangalawa, hudyat ito kay Juan na tapos na yung kanyang misyon. Parang sinasabi niya ng Panginoon sa kanya, okay, ako na, I'll take over. It's now my time. Tapos ka na. No? Kasi yung pagkakakita niya kay Jesus, ibig sabihin dumating na ang Mesiyas, yung pinakalayunin ng kanyang binyag na magsisi ang mga tao sa kasalanan at ang mga kasalanang ito ay magkakaroon ng kapatawaran sa pamamagitan ng Mesiyas ay dumating na. So it was a sign for John na tapos na yung kanyang misyon. Pangatlo, makikita natin o narinig natin na bumaba ang Espiritu Santo sa Panginoon sa pamamagitan ng kalapati. At pagkatapos niya narinig ang tinig ng Ama. So here, we are introduced to the Trinity, no? Na ang gawang kaligtasan ay hindi lang ginawa ng Panginoong Hesus, na nandun ang Espiritu at nandun ang Ama. And finally, maybe a last reason is that it's a sign of Jesus' unity with us, sinners or saints, no? Dahil nakasama siya dun sa mga tao, ibig sabihin, siya ay nakikisa sa ating kalagayan, maliban lang sa kasalanan. At kasi kung mapapansin nyo, sa Ebanghelyo ni San Marcos, nag-uumpisa ang kanyang Ebanghelyo sa binyag ni Jesus. Wala siya nung nativity account. Because for Saint Mark, no, ang ibig sabihin ng Pasko o yung pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ay nagsisimula sa kanyang binyag, sa kanyang paglulunsad, no, ng kanyang misyon para umpisahan ang pagliligtas sa tao. So, dito makikita natin o maliliwanagan natin na ang Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas na ipinadala. At ang binyag na kanyang pinagdaanan o kanyang tinanggap kay Juan Bautista ay tanda na siya ang Mesiyas. Na nagpapaalala din sa ating sariling binyag, no? Ang binyag natin is also an initiation. We are initiated into what? Into the Catholic faith. Kaya pag pumupunta dito yung mga magulang, no, natin sa simbahan para dalhin tayo, ang ibig sabihin nun, naniniwala sila na matatamo natin ang kaligtasan sa pananampalatayang ito. Kaya tayo ay kanilang
isinasama sa pananampalataya. And the way to be a member to this faith is to be baptized. Kaya lang, taliwas sa karaniwang ginagawa ng marami sa atin, ang binyag ay hindi nagtatapos nung tayo'y bininyagan. Meron tong kaakibat na pananagutan. No, kung papaano ang Panginoong Yesus pagkatapos ng kanyang binyag ay pumailang lang sa kanyang misyon hanggang sa ito'y may sakatuparan, tayo rin ganon. Usually, no, ang binyag ay ginagawa talaga pagka ikaw ay matanda na. Kaya ganyan ang ginagawa ng ibang sekta, iglesia, mga born again. Kasi nga, kailangan alam mo yung pinapasok mo. At pinaniniwalaan mo yung pananampalatayang pinapasok mo. Subalit naniniwala kasi tayo na kapag ang isang tao ay hindi nabinyagan, ay hindi niya makakamit ang kaligtasan. Kaya, kung mula sa pagiging sanggol hanggang sa pagtanda may mangyari, kawawa naman. Kaya minabuti ng ating pananampalataya na kahit sanggol pa lang ay mabinyagan na. To assure that the grace of what Jesus did on the cross would be received. Pero, iniatang ang pananagutan ng pananampalataya sa mga magulang at sa ninong at ninang. Kaya tinatanong ang mga magulang at ninang na nangangako ba kayo na palalakihin ang batang ito sa pananampalataya? So you see, there's a responsibility for parents and godparents to rear the child, to become a good Christian, to love God and neighbor. Pero tanggapin natin, bagsak tayo lahat dyan. No? Hindi man lahat, siguro marami sa atin bagsak dyan. Dahil ako bilang pare, nakikita ko yan. Yung ating ignorance of our faith. Yung ating kawalan ng kaalaman sa pananampalataya. Dahil, simpleng tanong. Kunyari may ibang sekta, lumapit sa iyo, anong pananampalataya mo? Sasabihin mo, ako, Katoliko ako, sasabihin mo. At pag tinanong ka, may follow-up, ang tanong, ano-anong paniniwala mo bilang Katoliko? What would you answer? I doubt if you can answer it. I mean, hindi ako nagmamagaling. Pero I doubt if you can answer that question. Nakakahiya, di ba? Pero pag sila tinanong mo, alam nila. Alam nila ang pananampalataya nila. Now, what do we believe? Siguro sabihin mo, naniniwala ako na may isang Diyos, may 3 persona. Wow, Trinity, okay. Eh kung tanongin ka, anong ibig sabihin nun? Patay. Yari na naman. Doon na lang misa di ba? Sa misa na lang. Kailangan pa bang meron tayong guide? Diba? Ewan ko lang kung talagang kailangan nyo yun. Sa pagsagot sa misa, do we really have to be guided and to be shown how we will be responding? Ang misa, ang pinakamahalagang panalangin ng isang Kristiyano, Katoliko. It's the most important prayer that we have. And therefore, we should know this by heart. By heart meaning kahit walang binabasa, alam natin ang sagot, alam natin ang gagawin. Because this is very basic to our faith. Tapos hindi natin alam paano gumalaw. Hindi natin alam kapag wala na yung wala na yung guide, wala na, hindi natin alam sasagot. Nakakahiya tayo. Nakakahiya. Because we lack knowledge. Sa pa naman, di ba? Sa proseso ng buhay, ang pagkilala at pag-alam ay unang-una. Alam natin yan. No? Bago mo napangasawa yung iyong napangasawa at pangakong siya'y sisilbihan, minahal mo muna siya. Di ba? You cannot serve somebody you don't love. Unless you love a person, then you're willing to serve. But unless you know the person, you cannot love the person. Diba? Paano mo siya minahal? Kasi nakilala mo muna. And once you know the person well, that's the time you love that person and then serve that person. Basic ang knowledge. Basic ang pagkilala. And it also applies to God. How can we serve the God we believe in if we don't love that God? And how can we love that God
If you don't know that God, kilala ba natin ang Panginoon? Di ba? As in kilala, naranasan mo ba? Ano ba yung mga tinuturo niya? Ano ba yung mga sinasabi niya? Nakapagbuklat ka man lang ba ng Biblia? Di ba? Alam mo, minsan, meron akong nadalaw na bahay. Wow, meron silang Bible sa bahay. Nakalagay sa isang lugar. It seems that there was an enthronement. Malaki yung Bible. Tapos nakabukas. Nung nilapitan ko yung Bible, ako may mga itim-itim. Sabi ko, kaya kayo mga itim-itim na ito, konti lang. Anyway, nakaganyan yung Bible. Binuksan ko, ay inilipat ko ng page. Aba, bumalik. Hinibukan ko sa kabila, bumalik. Yung pala, mula nung na-enthrone yung Bible doon, hindi na nabasa yung Bible, hindi na nagamit. Ganun na lang siya. Siguro 10 taon na yun na ganun. Buti pa yung ipis, nabasa yung Biblia. Pero yung mga may-ari ng Biblia, I don't know whether they even read it. You know, the Bible is the very basic source of knowledge of our faith. At kung wala man lang tayong Biblia sa bahay, anong klaseng mananampalataya tayo? Diba? And I'm not just talking about learning the Bible the way we learned it as priests. No. Just reading it. O ito na lang sa misa. Pagbasa, pag bumabasa, di ba? Naintindihan ba? Can you even recall what was read in the first reading? What was read in the second reading? Diba? I can go on and on, but what I'm trying to say, ang sinasabi ko po, seryoso po ang pagiging membro ng pananampalatayang ito. Pinulaan tayo diyan sa katatapos lang na traslasyon o yung piyesta ng Quiapo. Bakit ganyan ang mga Katoliko? Diba? Sumasamba sa isang rebulto, sabi. Andun yung mga panatiko, walang paggalang sa pandemya and everything. Well, may katotohanan, pero meron din tayong paliwanag. Pero ang sinasabi natin, ang sinasabi ko, we have to be responsible for our faith. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pasimba-simba ng linggo, hindi lang pasabi-sabi ng totoo, hindi lang yung hindi pagnanakaw o pag-iwas sa Ten Commandments. We know that. Alam natin na yung isang nasa Biblia, sinunod niya lahat yan. But there was one thing lacking, as the Lord had said. You have to follow me. Meaning, you have to live what I've told you to live. See? So, magandang magandang paalala sa atin itong pistang ito. Dahil ang pinakamahalagang pananampalataya ay pinakamahalagang sakramento natin ay ang binyag. At ang binyag ay napakahalaga dahil ito yung nagpasok sa atin sa pananampalatayang ito at ito yung nag-iinganyo sa atin na isabuhay ang buhay na itinuro ng ating Panginoon. So, binibigay sa atin ang hamon. Hindi pa naman huli ang lahat. No? We try as much as we can to know our God. And hopefully, kapag nakilala natin siya, mas mahalin natin siya. At pag namahal natin, then we can truly serve Him. Okay. So magsitayo tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangamubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Kaya buong puso tayong lumapit sa Ama o sa Ama nating tayong hindi nagkukulang na upunan ang ating mga pangangailangan. Ating itutugon
Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging instrumento ng pagkakaisa at pag-iibigan ang mga pinuno ng aming simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matutunan nawa ang mga may katungkulan sa lipunan ang mga halimbawa ni Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos ng may pagpapakumbaba at paglilingkod ng tapat. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa kami ayon sa aming binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming yumao ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin sa pamamagitan ng aming pagbibinyag sa tubig at Espiritu. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bunga ngalan. Ano ng pagis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa-kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong pinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan. Ang pakikipagpisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya ay lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y kunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinugin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, amen, alleluia. Amen, 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 alleluia. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Komunyong Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Silent night, holy night, all is calm, all
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Pakiusap po sa lahat, magsuot po tayo ng disente na damit upang kung tayo po ay dadalo sa misa. Ang Panginoon po ang ating katagpo sa loob ng simbahan, kung kaya't nararapat lamang nakagalang-galang ang ating pananamit. Tumatanggap po ng mga bagong miyembro ang Greeters and Collectors Ministry, Social Communication Ministry, Lectors and Commentators Ministry, at Extraordinary Ministers of Holy Communion. Sa mga interesado, lumapit lamang po sa registration table para sa iba pang detalye ng pag-a-apply o makipag-ugnayan sa opisina ng parokya sa mga araw ng Martes, Huwebes o Linggo. Magkakaroon po tayo ng Triduum o 3 araw na pananalangin sa karangalan ng Santo Niño mula Huwebes, 14 ng Enero hanggang Sabado, 16 ng Enero sa ganap na alas 5 ng hapon. Sa darating na linggo, 17 ng Enero, ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Dahil dito ay magkakaroon po tayo ng espesyal na pananalangin para sa mga bata sa bawat misa. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges para sa ating 2M for Them project. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makapagpasalamat sa Diyos at upang maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Lumapit lamang po sa friendship table sa labas ng simbahan para sa iba pang mga detalye. Narito po ang update report ng ating 2M for Them project. Patuloy ang misyon ng simbahan. Total pledgers as of December 27, 2020, 490. Pledgers on January 3, 2021, 12. We have a total pledgers as of January 3, 2021, 512. Total pledges as of December 27, 2020 is 1,411,160 pesos. Pledges on January 3, 2021 is 23,000 pesos. Total pledges as of January 3, 2021 is 1,434,160 pesos. Total amount received as of December 27, 2020 is 1,097,380 pesos. Total amount received on January 3, 2021 is 48,370 pesos. Total amount received as of January 3, 2021 is 1,145,750 pesos. At pakiusap po sa lahat, pakitaas ang mga luhuran ninyo bago lumabas ng simbahan.
Marami pong salamat at magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hindi Pasko ay mabigayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.